Hello mga boss, for today's vlog pupunta tayo ngayon sa Teresa Rizal sa May Tanay dahil ipaparimap natin itong ating Suzuki Raider. Kasi mula nang ma-open pipe siya, ayan makikita nyo naman, siyempre nag-iba na yung tuno ng AFR at kailangan nating iparimap. So doon natin pinili sa ChargeWorks dahil ang may-ari nun ay kumakarera. Ibig sabihin mas advantage ang pagtutuno niya dahil siya mismo ay kumakarera at alam niya ang tamang tono ng ginagamit niyang Raider. Ang ginagamit niya nga palang motor sa karera ay Raider, hindi katulad ng karamihan na sniper. Kaya doon ko napagpasyahan na sa kanya magparimap. Kaya samahan niya ako, tara. Dito tayo dumaan sa may Bikutan SM dahil galing tayo sa Las Piñas eh. Shortcut ang dinaan natin, subdivision ng VF. Tapos dito SM Bikutan. And then C6 dire-diretso lang. Ang sarap pag-ride pag ganitong kaluwag ang kalsada. Andito tayo sa tapat ng Bagong Diwa. At natatanaw natin sa baba ang Laguna Lake. Tanggal ang signal yan. Sandi pa lang. Delicades. Yung mga ganong pagkakataon, huwag iinit ang ulo. Dahil alam nyo naman na ang mga nakaraan na road rage ay hindi maganda kinalabasan. Pag ganun, pwede mong kausapin. Sasabihin mo, ikaw na lang yung tama, ako yung mali, diba? Tapos, problema o kaya isang sinyas lang na kaway, ganun. Sa isang desisyon, talagang magbabago ang takbo ng buhay. Kaya dapat yung bawat desisyon natin sa buhay, gandahan na natin habang tayo nabubuhay. Katulad yan, ang bilis oh, Kimco. Sana all. Eh 100 na to eh. Ang bilis nun. Ayan pa, mabilis rin. Ikakat ka. Pinaka the best. Kung ayaw makat, sa gilid ka na lang talaga dumaan. Okay, andito tayo ngayon sa Marilaki Highway. Pero parang ordinaryong araw eh, marami pa ring riders. Ganito ba talaga dito? Kasi usually nakakadaan ako dito weekend lang eh, kasi doon ako nakapag-ride at walang trabaho. Holiday pa lang ngayon, walang pasok. Kaya din pala ako nakapag-ride kasi holiday. Baka ganun din sila. You are entering Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Tabi muna tayo rito. I-waste natin yung ChargeWorks. Ito, ChargeWorks. Go now. Kakaliwa nga dito. So bali 4.8 kilometer pa. Ayun, dire-diretso lang. Okay. Pagdating dun sa Loyola Gardens, bandang kaliwa. Pag ganitong curve, medyo ingat kayo. Magantay kayo ng open bago pumasok. Kasi iba yung dating ng sasakyan. Ikaw yung papasok, kaya ikaw yung magantay ng open. Alright, pasok. Sa kabila naman. Ayun oh. Nakadaan ako dito dati kasi nung sumasama ko sa event ng Yamaha, yung trail, ang gamit namin ay WR155. Dito kami lumalabas eh. Tumatawid kami ng ilog. Ito yung Loyola Garden. So kaliwa tayo. Tama ba? Tabi muna tayo. Okay, kaliwa. Tama, kaliwa. Tapos dire-diretso lang. Alright, nararamdaman ko na malapit na. Dito tayo, diretso lang. Hanapin natin yung ChargeWorks. Ito, ang daming customer. Ayan, nakarating na tayo dito. May nakakilala sa atin, hindi pa tayo nagtatanggal ng helmet. Puro Raider yung customer dito ah. Ang dami na Raider. Meron, andun, saglit lang brother. Oh, ito, pila. Ala, ang dami, pati hanggang sa loob.
Ito yung ginagamit sa karera. Opo. Ito yung ginamit kahapon, hindi. Nung linggo po. Ano ba? Ay, oo nga, ng linggo. Ito yung linggo, no? Ano, naka-podium? O semplang? Crash po eh. Binangga ka sa likod? Sayang, no? Pangilan na sana? Tatlo. Pangatlo? Sayang, podium sana. Sino number 1? Dodge Garage po. Ah, Dodge Garage. Nice ah. Boss Richard. Boss, ikot ako ng ikot. Ikot ako ng ikot. Tapos tinatanong ko eh, nasa na? Andiyan ka pa. Ang haba pala ng pila dito, no? Grabe. Eh, pala yung schedule mo sa akin, 11, tapos late pa ako. Bahala sa motor. Ito, ano naman to? May mga ayusin dyan, kaya ganyan. Engine refresh kasi karamihan. Engine refresh. Engine talaga tayo. Engine Kaya naman pala. Engine upgrade. Siguro naman, kahit malayo tong Teresa from Las Piñas, hindi na ako lugi. Kasi worth it naman. Mamaya nakangiti kayo. Ngayon, mamaya, hanggang ganyan. Hanggang tayo na. Mucheng gala. Sige, sige. Ayan, mga general overall pa tayo, di ba? So ito na mga boss, nakasalang na for remap ang ating Raider. Ayan, nakalagay na sa dyno machine. Ito yung computer, saka yung dito. Makikita natin sa data mamaya. Dito lang yan sa ChargeWorks. Ayun oh. Siyempre, kaya natin dito dinala dahil master sila pagdating sa Raider. Kasi nga, yung may-ari nito, si Brother Richard, katulad din natin na kumakarera. Siya na, kakabuhay na ng computer. Ayos may display doon. Okay. Meron doon. Meron doon. O brother, anong gagawin na natin? Okay. Bali ngayon, ang gagawin muna natin is kukunin natin yung gear ratio na tinatawag. Dapat magtugma yung RPM ng motor sa RPM ng dyno. So, yun ang unang-una. Hindi pwede tayo agad mag-dyno nang hindi sila tugma. Isa pa, ipapakita natin, iba talaga yung reading kapag ka malamig yung makina, kapag ka nasa normal operating temperature. Much better talaga na kukuha tayo ng baseline kapag ka nasa normal operating temperature tayo. Ibig sabihin, kapag dinay sample, bigyan namin kayo ng sample. Malamig makina, 18 horsepower. After ng normal operating temperature, nagna 19 horsepower yan, sample. Okay, ibig sabihin, kung ang baseline natin yung 18, then after natin ma-tune or ma-dyno, 19, wala, nadaya tayo. Pala, kaya pala ng makina yung 19 horsepower. So, dapat, pag kukuha tayo ng baseline, is talagang yung power talaga ng makina. Okay, para hindi tayo madadaya. So, 19 pala ang talagang kaya ng makina. Kala natin, tumaas na ng 1 horsepower. Yung pala, pag-testing, ganun Dahil pala yung mainit power. lang, no? Dahil sa temperature yan, napaka-importante ng temperature. O yun. So, tara. 4,000 RPM. Doon, 3,600 pa lang. 3,600. Oo. Pero dito on display, 4,000 na. 4,1 na doon, 4,1 dito. Parehas na, 4,1 o 4,000. 1,000. At charge na. Dito, 4,000 din. Parehas na, parehas. Ayan na. Ngayon, kukunin natin yung horsepower doon sa ganong temperature. Then, kunin din natin yung horsepower kapag nasa 75 to 80 na. Degree Celsius yun. Degree Nang Celsius na. init ng makina. Okay, para malaman natin, may difference ba pagdating sa temperature yung power? Ayun. Okay, kasi ngayon, kung kukunin natin yung baseline natin sa 50 degrees lang, 50 degrees Celsius, makikita nyo naman, iba yung power kapag nasa 85 na. Usually, ang normal operating temperature natin is nasa 85 patas 90 nga kasi 89 degrees doon nag-i-start na mag-on yung fan ng ating mga motor. Oo. Sabihin, umaabot talaga sa ganun pagka ginagamit natin.
sa'yo, yung pala sa malamig. So kaya pa palang tumaas ang makina mo. Tinigilan ko sa 18.8. Okay? So konting temperature kung nakita nyo, nasa ano pa lang tayo, nasa 68 yata. Oo, mga ganun lang, Oo. 65, 68 lang. Okay? Ngayon, mas mainit, tingnan natin kung tataas pa. Halos 0.8 horsepower yung tinaas. Temperature Oo nga lang. eh. Ha? Mas tumaas pa. Kanina nasa halos 75 naglalaro, di ba? Yung Temperature niya. Oo. So ngayon, sina 83 natin, 83 ngayon, mga 85 na yan. Yung 85 na yun, yun na yung pinaka-normal temperature. Oh, ng normal biyahe. temperature Ano? yan, 85. Oo. Oh, usually nagna-90 pa tayo eh kasi 89 yung ano, usually yung quad temperature is 89 siya nag-on, umaabot tayo doon. Oo. Okay, pero kumbaga pag naman tayo mga 85. So nag 19.8, Kanina, ito ano yun? 90.5 kanina. 19.5. Ah, Oo, di ba? ano? Temperature, ibig sabihin ang temperature ng makina is nakaka-effect sa power ng ating mga makina. Kumbaga bago mo ikarera, pinapainit mo muna. Yes. Ayun. Kung saan, ano, isa yun sa sikreto, sa karera. Kung saan malakas yung motor mo, sample, malakas sa 85 degrees, dito mo siya ng 85 degrees. Tingnan mo, 85 degrees, 19.8 pala yung power ng makina mo. Normal sa Suzuki ko yan na Raider na ganon. Yung Ang lakas, na-encounter mo. nakakatuwa, kasi ang lakas. Siyempre, good news si TRC5. Ang stock pa na Raider, pare-paresa ng lakas. O meron ka ding na-encounter na may ibang Iba-iba. malakas. Magkakaiba, no? Ba't ganon? Iba-iba. Bawat makina, iba-iba. Hindi pare-parehas. Merong malakas, may mahina. Nasaan yung akin? Nasaan sa banda? Sa nakikita ko, ang lakas ng makina mo. Mapaswerte pala ako. Siyempre, sa tulad Pero yung ng TRC. sasabi mo kanina na ano, na yung na-experience mo, aling Raider, anong kulay ng Raider yung pinakamalakas tsaka anong modelo? Yung Ivory White na 2021 model. Yun yung na-dyno mo na... Na nakita ko yung pinakamalakas na ano ko na dyno ko dito. So yung Ivory White, yun yung ginawa kong ano, calibration ng dyno ko. doon ka nagbase. Doon ako nagbase. So yung lakas ng dyno ko nakadepende doon sa Ivory White. Okay? Kaya kapag ka nag-dyno tayo ng all stock dito, doon mo malalaman. Ang motor minsan nasa 16 horsepower lang. Wala pa akong naalos na dyno na mas lumakas doon sa Ivory White. Nasa all stock ah. Full Okay? stock, no? So 18.2 to calibration sa ano, sa Ivory White. Wala pa ako nakuha na 18.5. Bakit ganon? Ano yun, sa manufacture ng mga head, yung mga ganon? Possible sa head kasi syempre mayroong ano yan, batch kasi ng may head batch, yan oo, ginagawa oo. eh. Maganda yung pagkakagawa ng head nun. Or pwede rin sa mga sigun yan. Kasi bawat pyesa kasi batch kasi ginagawa yan. Oo nga, no? Kaya pala pag halimbawa, nagre-recall, yung batch na yun, recall. Oo. Ganon. Ang galing nga. O, So, sige. maganda naman. Yun na yung maximum. Maximum. Maximum power ng Yes. motor na stock. Na ano naman, naka-pipe na. Naka-pipe na. Naka-ano ka na eh, naka-power pipe ka na. Kung may stock pipe yan, mas mababa dyan. Mas na rating. mababa. Mga nasa nagre-range ng ano. Tulad nga na sabi ko, yung Ivory White, all stock yon, kinalibrate ko, 18.2 sa dyno ko. Ito. All stock yon. So ito kasi, 1.5 pala Oo. pagka naka-power pipe ka. ito No? ang pinakamagandang nakuha natin. Kasi Sa temperature 19.7. na halos 85, 88. Yun na yung peak. Yun na yung peak na temperature. Nasa 80. Pinataas ko pa ngayon, halos nagna-90 na siya. 19.7. Pag ganun kataas na yung temperature ng motor, nabubuhay na yung fan Nabubuhay na para yung fan. mag-cool Oo. down. Kung mapapansin nyo Para hindi kanina sa mag-overheat. video, umaandar na kasi yung fan. So, Oo. pag nagna-90 siya, pinalalamig na ng fan yung kanyang radiator. So, naglalaro siya 88. Doon na lang 89. yun. Oo, Oo, doon nga. siya. Hindi niya pinapataas kasi mag-o-overheat. Mag-o-overheat na. Ang galing, ang galing. Di ba? So, ang baseline natin is yung 19.8. So, reference run ang tawag dyan. Yan, 19.8 na. 0.82. So, ngayon, okay, let's go. I-tune naman natin yung motor. Okay? Akala ko yun na yun. Hindi pa yun. Hindi pa yun ang tune. Kinuha pala natin yung baseline. And hopefully, maganda magiging resulta natin. 20 horsepower pataas, hopefully, makuha natin. Oo nga, no. Di ba? Ang galing ah. Tutuwa ka dito. King of underbone pala Diba? talaga.
Pagkatapos ng i-dyno ang ating RFI na Raider, kumbaga sa bata, ano pa lang ito, mga 18 anyos pa lang, kalakasan pa kasi yung yung natakbo pa naman natin is nasa 7,000 pa lang yan. No? So, ayun, napanood nyo yung unang video natin. Okay? Bali, kinuhanan muna natin siya ng baseline. Bali doon, may matututunan kayo. Okay? Oo nga eh. Bawat temperature pala ng ating makina is merong katumbas na horsepower. Kapag ka 50 degrees Celsius, nakita natin na ang horsepower is ganito. So, pagka nag-60 is ganito na horsepower natin. So, pag nag-80, usually, ang na-observe ko is nasa 85, 89 to 90 yung ating normal operating temperature. Kasi, usually, 89 to 90, mag-i-start ng bumukas yung ating fan. So, pinapalamig na niya para yung temperature is mapunta ulit sa mga 88, 85. So, nakita naman natin kanina na sa 88 degrees, nandun yung pinaka-power talaga ng makina natin. Okay? So, hindi tayo pwedeng magkuha ng baseline sa 50 degrees Celsius or malamig yung makina. Pumunta si Boss Vic dito is para ma-tune yung kanyang Raider 150 Fi. Kasi ano ba yung problema nung Raider 150 Fi mo nung pumunta ka dito? Madami nakaka-relate kasi ang dami namin pumupugak. Pumupugak. Kung nagtatanong din ako pagka naka-power pipe ba, yung kanila at saka yung akin ay pumupugak, sabi ko pare-pares tayo. Kung kailangan daw i-remap, sabi ko need talaga kasi para tumama sa tono. Kaya hindi ko na pinatagal. Andito na tayo. Ayos, di ba? Oh. So, ganun nga. Yun nga, kaya pumunta si Boss Vic dito is para maayos yung problema. Kasi, ang nangyayari mga boss, kapag po tayo nagpalit ng exhaust pipe or throttle body, ibig sabihin, napakaselang kasi ng FI engine. Oras na may binago tayo, binodify tayo dyan, ang AFR natin is nagbabago. Especially, exhaust pipe, napakalaking magbabago yan. So, observation ko kasi, yung all stock na Raider 150 FI, as in all stock, medyo lean na yung 4,000 to 7,000 RPM. Okay, kung mapapansin nyo yung all stock nyo is pagdahan-dahan kayo, medyo kakajut-kajut na yan. Kasi nagre-range na sa 14 AFR niya. So pagka nag-pipe ka, ayun na, nagkikinsi na, doon ka nagkakaroon ng pamumugak, nagba-backfire. Pero, ang isa sa observation ko, yung high RPM naman niya is gumaganda. Okay, gumaganda siya. Pero yung low RPM niya, andun na ang problema. Pumupugak, especially sa 2,000 RPM, pumupugak siya. Hindi, akala ko nga ba, nararamdaman ko, akala ko pagka ginagamit ko yan, palyado sa mababang RPM. Ganun pala yung talaga pala yun. yun. Yung pala yun. Yung AFR kasi niya is nagkikit, kaya nakakaramdam kayo. Lalo na pag malamig ako. Oo, ganun. doon na talaga. Oo. Ano ba yung solusyon para mawala yon? AFR correction, stock ECU remap, or magpapalit kayo ng racing ECU. Pero ang racing ECU hindi po siya plug and play. Kailangan pa rin siyang i-tuning. Ang ginawa natin kay Boss Vic, in-installan natin siya ng Pitch Bike. Asan yung stock ko? Yung ECU. stock. Ito yung stock. ECU mo. So bago natin may dyno, bago mo itinuno, tinanggal mo na, pinalta mo na ng Pitch Bike na ECU. So ito, pakita natin. Ano ba yung baseline natin sa stock ECU? So ang baseline natin is ito, 19.8 horsepower. Maganda na din compare natin sa stock. Stock kasi na talaga yun, no? Ito kasing dyno natin, nakaka-calibrate po siya sa 18.2 doon sa Ivory White. Again, ang swerte ng mga Raider 150 Fi na naka-Ivory White kasi based sa experience ko, isa siya sa pinakamalakas na Raider Fi. Anong model nun? Nasa 2021 model 2021 model. O yun 2021. mga boss, base sa eksperyensado, kung maghahanap kayo ng segunda mano, umanap kayo ng sariwa na 2021 model, Ivory White yung kulay. Kasi yung head nun, iba yung pagkakagawa. Iba, maganda siya. Ngayon may mga nadadyno tayo dito, all stock din, minsan 16.5. Kaya lang naman ako nag 19.8 ang pinaka mataas ko dahil nga naka-power TRC pipe na. power pipe na ako. So naka-power pipe na kasi siya. Hindi siya all stock. Hindi ako all At the stock. same time, TRC power pipe. At the same time, naka-ano na siya, naka-throttle body na siya, and may velocity na rin. Ayun, ito yung ginamit. Ayun yung nasa loob. So may modification Pinakita na ko to. kanina. Before natin siya kabitan ng racing ECU, meron na siyang modification na ginawa. So kaya yung power is na-increase na rin siya. Pero in-improve pa natin. Ayun, dahil Okay. sa racing ECU natin na Pitch Bike, Pitch racing. Bike. Available naman yan dito, siyempre. available yung Yan Pitch mga Bike boss, natin.
Ako na nagsasabi sa inyo, kahit malayo dito sa Antipolo, ito kasi parang Antipolo na Teresa na Bundok eh, no? Na- Ano na siya, sakop na siya ng San Mateo. oh, tamo area San natin. Mateo. Oh, Pero sakop. pag winays mo naman ang Chardworks, walang ibang lalabas kundi dito. Dito talaga. Ang daan natin is Marcos Highway. Yung mga nagmamarilaki, yung mga Oo, alam sa niyo Boso-Boso. naman yung- Yeah, Welcome. Boso-Boso, Marilaki Highway, yan ang daan natin. Okay? Pero itong shop ko, sakop na kami ng San Mateo. Ang daan natin is Marcos Highway. Kung alam niyo yung Little Baguio, doon tayo sa Little Baguio. Ito Oo. yung Little Baguio sa baba lang namin. Okay, again, balik tayo. Bali, ito yung ECU pala natin. Yun! Ito yun. Ito yung ating racing ECU na kinabit. Okay, pitch bike. Racing bike. ECU. Okay. So ano nga ba yung naging resulta? After natin makabitan ng pitch bike racing ECU, and syempre, na-solve ba talaga yung problema ni Boss Vic dun sa backfire, pamumuga, especially sa 2000, ang hirap paggamitin nun. Oo nga eh. Paminor na. Hindi ko Oh. malaman kung tuluyang mamamatay. Sabi ko bago na siguro itong motor ko hindi ito mamamatay. Again, ano Oh, nga ba ayun. naging resulta? Ayun na yan Ito oh. na mga Ito bossing. na. Okay. Ayun oh. From 19.82 horsepower at normal operating temperature. Again na, nasa 85 to 88 degrees Celsius. Okay. Then, nag-increase siya. So, naging 21.1 after natin malagyan ng racing ECU, pitch bike racing ECU. And, again, normal operating temperature, 21.1 horsepower. So, ibig sabihin, nag-increase siya ng 1.3 horsepower. Yung pinaka dito yata natin nasa Oo. 21.11 pa ata. Oh, meron Basta pa parang tayong ganun, oh. 21.11. Pero kumbaga point na lang yung konti na lang yung point na lang. Point 10, point 11. So, Stock cam pa yan ah. all stock Oh, diba? all stock talaga. All stock talaga. All stock talaga. Alam nyo ba mga boss, experience ko rin sa racing ECU. Again, shoutout kay Master Yolak Racing. Oo, kaya pala meron sa t-shirt. Nag-i-increase siya ng 2 to 3 horsepower racing cups. Susunod. Yun ang next project natin. Oo, yun ang project natin So may dito. baseline tayo kay Boss Vic, 21.1 horsepower. So, Ayos. Ito, Kahit ako mga boss, hindi pa natin na tetest, makikita nyo naman to sa ibang vlog. At saka, base na lang kanina sa pagdating ko dito, ang daming nakapila, galing Lipa, Cavite, Imus, may Bacoor, di ba? Puro Bukod sa tayo, dito di ba? lang, oh. By schedule, chat na lang kayo sa Chardworks Racing Team and Powder Coating Yun. Services. Magpa-powder coat. Malamang, magpa-powder coat na rin ako. Oo, yan, diba? yan. Stock is good pero hindi kayo makakontento. Ayan, nasimulan na niya. Oo, Simulan niya. oo. Laging Kahit dito talaga, yan. kahit hindi ko pa subok yan, talagang recommended dahil ang daming pumupunta ng galing sa malayo. May pinakamalayo mo, may from Mindanao pa. Mindanao. O, diba? Meron 2.5 Siya lang talaga ang bumiyahe. pinuntahan. Dalawang oras. Dalawang araw. Dalawang araw. 2.5 days siyang bumiyahe. Makapunta lang dito sa Chardworks. Ni Ruro yun. No, Oo. Ruro. Ang layo. Diba? Talagang nung Ganon. dumating dito, lupay-pay talaga. Mga boss, recommended. Dito natin tatapusin ang vlog ko. Sa mga susunod na vlog, dito pa rin tayo. Let's go. Thank you.